Hi, Maharlikans! Kumusta po kayong lahat? At talakayin po natin yung mga naging controversial na usapin nitong mga nakaraang linggo. So, number 1 ko po na tatalakayin sa aking listahan, ito nga po yung pagbitaw ng salita ng Pangulong Duterte na pagputol o pagkat ng ties sa US, which is, according to the President, it's about foreign policy. Na ang ibig sabihin po na naipaliwanag na rin na ayaw po ng Pangulong Duterte na diktahan tayo ng Amerikano o iba pang mga Western countries. So dahil nga po sa very controversial na pahayag ng ating Pangulong Duterte, napasugod lang naman po etong si Assistant Secretary of State na si Daniel Russell noong October 24 po. So sa kanya pong pagbisita sa Pilipinas, dahil nga po na-alarma ang international community sa mga maanghang na binitawan ng ating mahal na Pangulo, ay kinlaro po ng Assistant Secretary of State na si Russell nga. At base po doon, i-quote ko po yung sinabi niya sa kanyang speech doon sa DFA noong October 24th. Ang sabi po niya doon ay, for our part, the US remains a steady and trusted partner and strong ally. We stand by international law and we stand by the Philippines. So, yun po ang kataga na binitawan. Ang akin pong pananaw dito, nataranta po ang US. Bakit kamo? Dahil ang Pilipinas po ay isa sa pinakamagandang lokasyon sa, let's say for example po, I hope not na magkaroon ng giyera ang Japan, China, or iba pang mga Asian countries laban dito sa bansang Amerika. Tayo po, very best location para mag-refuel, okay, itong mga Amerikano. At hindi lang po yan, isa lang yan sa mga benepisyo na tinitignan ng bansang banyaga. Isa lang po yan, pero ang pinaka-bottom line po dito yung mga resources natin, especially sa Mindanao. So isa po yon, kaya napapakinabangan tayo ng mga banyaga. Kaya po galit na galit ang Pangulong Duterte. But kung maayos naman po ang friendship na hindi magdudugasan o mag-onsehan, katulad ng mga ginagawa sa atin, ng mga previous yung mga previous administration, nagiging underdog po ang Pilipinas. So I think magiging okay po ang ating relasyon dito sa kahit sino pang mga banyaga. Huwag po tayong tayong tinatratong kawawa o underdog, which is yun nga po ang nangyayari. So, pangalawa, bago ko po tapusin yung issue na yun, doon nga po pala sa mga nagsasabi na mga PhilAms daw po sa Amerika ay umuwi na ng Pilipinas o pumunta na ng China dahil palalayasin na daw po sila ng Amerika. Gamitin niyo po yung utak ninyo dahil wala po yan sa batas na mga PhilAms or even kahit ano pang lahi like Russian American, Chinese American, wala pong batas sa international man o sa Amerika na pwede silang pauwiin. Kaya gamitin niyo po ang inyong mga utak. Ano po? So, second issue po, regarding dito sa DSWD Secretary na si Secretary Judy Taguiwalo po. Congratulations po, Madam, dahil ipinakita po ninyo na iba po ang administrasyong Duterte sa pagmamahal sa ating mga nabiktima ng bagyo. Bakit po kamo? Dahil according po sa Pag-asa, okay, na ang Lawin daw po, bagyong Lawin at ang bagyong Yolanda noong 2013 ay magkapareho po ang magiging effect nito. Okay? Naging magkapareho sana yung effect nito dahil po ang bagyong Lawin po ay dineklara na isa, okay, first in the history sa Pilipinas na signal number 5, which is magkakaiba naman po yung effect. Base nga po sa Pag-asa, medyo mabagal daw po yung paghagupit nitong Lawin na to. But ang catch po dito ay yung aksyon ng gobyerno. Doon po sa mga haters pa rin at mga pilit na sumisira sa gobyernong Duterte na sinasabi po nila na si Duterte daw po ay nandoon sa China at iniwanan ng Pilipinas at nakipagchika-chika sa China habang ang mga Pilipino po ay binabagyo. So nakita naman po ninyo na ito ay isang malaking agwat ang gobyernong Duterte dahil po prepared po ang gobyernong Duterte kumpara doon sa abnoy na gobyerno ni
Noynoy at nung stinky dinky secretary na wala pong ginawa kundi ang magpakulay ng buhok na mukha po siyang peacock. So another thing po sa DSWD issue na ito, ano po ba ang ginawa ng DSWD Secretary at ang gobyernong Abnoy noong panahon ng Yolanda? Sila po ay pinabulok paulit-ulit na lang tayo, pinabubulok ang mga donasyon. Okay? Kinukundi na nila ang gobyernong Duterte na kesyo, parang pabanching-banching. You know what? Magaling ang Duterte administration dahil pinaghandaan po nila. Ilan po ba ang casualties ng Bagyong Lawin? Okay? Iilan lang po compared to 6,000 doon sa Yolanda dahil nga sa katangahan ng nakaraang gobyerno. Ano pa? Okay, naging controversial tayo, naging sikat po tayo sa buong mundo dahil sa Bagyong Yolanda. Bakit? Dahil po tinulungan lang naman tayo ng buong mundo. And thank you sa lahat na nagsumuporta sa atin. Pero again, saan po ba napunta ang mga itinulong sa ating mga kawawang biktima ng Yolanda? Hanggang ngayon po ay nagsasakripisyo at nagdudurusa pa rin po itong mga kawawa natin biktima ng Yolanda pa po dahil hindi po ibinigay sa kanila ang tulong ng previous administration na kultong Abnoy, kultong Dilaw. Sa halip po ay binulsa po nila. Okay, na-witness po natin yan. Lahat po sa kahit sa ang news, international and local sa ng mga walang hiyang gobyernong Abnoy. So, ano pa ba? Ayun. Kaya nga po, pangatlong issue po natin, so DSWD na yan. So, pag-usapan po natin itong si Robredo po na fraud queen, okay? Fraud queen, Leni Lugaw queen, na abala po siya. Naging abala po siya sa pagpapakita ng cleavage niya dito sa nakaraang conference meeting ng Habitat 3 dito nga po sa Ecuador noong October 18. So, ang point ko po dito, isang official ng gobyerno, okay, nagpakita po ng cleavage. May code po yan. Ni-research ko po na may dress code po ang official ng gobyerno. So, babasahin ko lang po dito. Nakita ko dito sa dress code prescribed for all government officials. Number 2. Okay, sabi po dito, appropriate attire. Sabi dito, bawal ang sando, strapless or spaghetti strap, blouse, yung mga yung mga revealing na outfit. Okay lang naman mag-revealing siya ng outfit, wala naman tayong pakialam diyan. Kung mga private events ang pupuntahan niya, birthday o kahit mag-two-piece pa siya, wala po tayong pakialam. Pero ang isa pong sabagay peke naman po talaga si Robredo, so anong may expect natin? Fake po siya vice president. So, sa harap po na international community, itong si Fraud Queen, nagpakita ng cleavage. Pakita ko po yung picture sa hindi pa nakakakita. Ito po siya. So, ito ba ang tamang pagdadamit? Okay, ayan po. Ayan po. Ayan yan. Yung meeting na yan sa Ecuador, ayan ba ang tamang pagdadamit? Nakulang na lang ilabas ang kanyang bobelya. But anyway, so aside from that, ang tungkol kay Robredo ay ano pa ba ang mga eksena na ginawa niya? So ayun, yung tungkol po dun sa ng COMELEC, pagbigay ng mga VCMs o pag-surrender sa Smartmatic, okay, kung nabalitaan po ninyo, na nilabag po ng COMELEC, okay, ang utos ng Korte Suprema na i-keep o i-preserve po itong mga ebidensya na mga ebidensya laban sa pandaraya nga noong nakaraang eleksyon. Dito po natin makikita na itong mga kultong dilaw na nandyan sa COMELEC, dapat po talaga sila maparusahan sa mga panggagago at pangbabastos nila sa mga Pilipino na bumoto, na nagbigay ng effort doon nung panahon ng eleksyon. So dapat po ay makastigo po sila. At aside from that, yun nga, maliban doon sa mga VCMs na yun, base po sa report, 150 VCM po ang tampered. Okay, tampered po ibig sabihin it's may laman data which is according po dun sa report sa COMELEC na hindi naman daw po nagamit. Kung hindi na bagamit, bakit may laman? So dito po ay maliwanag na panluloko at panggagago at pambabastos ng COMELEC na ito. Kaya po wag po tayong titigil dahil actually hindi lang naman po itong ebidensya ang kailangan natin. Ang kailangan po natin na mabuksan ng mga ballot boxes para po makita natin na magtali itong election returns nung nakaraan. Masyado po talagang walang hiya itong mga kultong dilaw. So
ano po tayo, mapagbantay, i-share nyo po para marinig din ng mga ibang kababayan natin na gusto ng katotohanan. At saka ito nga po ang mga kultong dilaw, gumagapang talaga sila. Itong si Robredo, wala na pong ginawa kundi manduhan ng mga amo niyang kulto na pumunta sa kung saang lugar para magpanggap na siya ay isang vice presidente, which is very, very fake naman po siya. Last thing po, i-connect natin si Robredo. Yung nakaraan pong na Liberal Party po ito, na namatay, na ang pangalan po niya ay si Mayor, anong pangalan ng mayor na yon? Samsudin Di Maukom. Si Samsudin Di Maukom po ay napatay at isa po siya sa pinangalanan kasamang asawa niya na narco-politician. Pinangalanan po siya ni President Duterte. Siya po ay Liberal Party. So dito po natin makikita na ang mga Liberal Party at ang mga kultong dilaw ay talagang salot sa lipunan dahil sila po ang nagpalaganap nitong mga droga na ito. So, ipapanood ko lang po sa inyo yung video na siguro iba sa inyo napanood na rin ito sa Channel 5 po ito regarding nga po dun sa dayaan noong nakaraang eleksyon. So ito po ang kanyang video. Ito may kita ang mga nakapatong-patong ng mga balota. Ayan po. Ito, iisang tao lang daw ang nag-shade. May kita rin na iilan lang ang nagpapasok ng mga balota sa vote counting machine. Kwento ng kumuha ng video na si Normina Taha, ito ang nangyari umunong dayaan sa Datu, Saudi, Maguindanao noong halalan. Pagpasok ko po doon, iilang balots na lang po yung natira dahil halos ubos na po. Nakita ko rin po yung lahat ng balota na yun, talagang kumbaga lahat ng kanilang kandidato, sila, yun po ang ni-shade nila doon. Sa LP po silang nag-focus eh. Ang inano lang talaga nila doon sa LP, yung kay Vice Robredo, doon lang po sila na nagpo-focus. Tsaka doon sa mayor at tsaka vice mayor. Ayon kay Basir Uto, nagkaroon ng sabwatan ng COMELEC, mga otoridad at ang leader ng private armed group na si Wahid Tunlok. Ang babaeng ito na nagsishade sa balota ay ang anak umano ni Tunlok. At dahil armado ang mga lalaking kasama niya, wala raw nakaalma sa Pandaraya. Nung mapansin ko na may mga armado doon, tinawagan ko yung in-charge na battalion commander doon, 2nd Mechanized, si Colonel Wally Tulimit. Sabi ko, sir, ano itong nakikita ko? May mga dalang mabababang armas. Ang sabi sa akin, sabi niya, may instruction na ako sa mga sundalo. Hindi yun totoo kasi yung mga tao na yun, makalipas nung isang oras, bumalik naman sila. Malalim yung samahan nung wanted sa gobyerno at samahan nung nasa gobyerno. So, anyways, so yun po ay Liberal Party po yun. So, I think May pa yung news na yun. So, dito po natin makikita na itong mga Liberal Party, mga kultong dilaw, ay mga salot sa lipunan dahil sila po ang nagpalala nitong droga natin. Ganun pa man regarding po sa issue ng electoral protest, wag po tayo mawawalan ng pag-asa kahit sinabotahe nitong COMELEC, itong mga supposedly mga ebidensya. Nilabag po nila ang Korte Suprema. Meron pa po tayong pag-asa sa mga ballot boxes at itutuloy. Babantay po tayo, samahan po natin makipaglaban ang Bongbong Marcos, ang kanyang mga lawyers at ang mga taong nasa likod nito. Samahan po natin, tututukan po natin na hopefully mabuksan po ang mga ballot boxes at maikumpara po dito sa election returns. Again, mga Maharlikans, mga Filipinong, kung mga kababayan na pilit ng mabago ang Pilipinas, wag po tayo mawala ng pag-asa at wag po tayong magpapaniwala sa mga mapanira na mga litanya nitong mga kultong dilaw dahil po hindi sila titigil hanggat hindi nila nauupo itong peking presidente, vice president na si Fraud Queen, Lugaw Queen, Leni Robredo. Nakikita niyo naman po kung paano ang ginagawa nito. Hindi po siya nakikipag-cooperate. I mean, ang ginagawa po niya, mga sarili niya, mga lakad. Utos po ito ng kanyang amo. But definitely, peke nga po siya. Actually, wala nga siyang karapatan dyan sa ginagawa niya. So, ganun pa man, Maharlikans, mabuhay po kayong lahat at tuloy ang laban. Huwag po tayong susuko at para sa ating tunay na pagbabago, tuloy po ang laban. Mabuhay po kayong lahat. Thank you very much po.